So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, year-end review na naman tayo. This time, itatackle natin ang isa sa pabenta rin na budget smartphone mula sa Honor. At bago labas lang to noong late 2025, which is the Honor XCC. Sulit ba to i-purchase going 2026? Tara, pag-usapan natin. So shoutout mga ka-J-Vlog sa mga nakanood ng ating unboxing, full review dito sa napaka-benta rin na smartphone ni Honor, which is the Honor XCC. So this video naman, itatalakayin natin siya ulit or pag-usapan natin siya since I know marami pa rin sa ating mga consumers ang hindi pa rin nakakahanap ng smartphone na perfect para sa kanila going 2026. At itong video na to para sa inyo mga ka-J-Vlog kasi para ano rin, malinawagan din yung mga ibang consumers na kumbaga when it comes dito sa mga affordable ni Honor, meron din naman ibubuga kahit pa paano. Siyempre dito sa ating review, kumbaga complete honesty lang tayo na experience ito sa device na to. So yun nga, na-purchase ko siya noong late 2025. So, basta nung bagong labas din ito sa market, sobrang mura lang. Pero SRP na ito mga idol, nasa around, yung 6GB 128 niya is around 6,000 plus din Same din sa 6GB 256 niya na I think nasa 7,000 plus din yun mga ka-J-Vlog. Nasa entry level segment siya, pero ito magandang balita dito sa online. Ayan Honor XCC, official store po to ni Honor sa online. 5.5 lang mga ka-J-Vlog ngayong 1.1, di ba? So super duper affordable na lang po itong smartphone na to. Ang laki po nung discount na makukuha nyo pag sa online kayo bumili compare sa mga mall. And no worries, ito view products, i-click nyo lang tong view products natin, mariredirect kayo sa mura at bagsak presyo na Honor XCC mga idol. So I think ang presyo niya sa online is pwede nyo pa makuha to ng sagarang 5,000 piso dahil nga sa ating voucher na pag clinic niya ating view products, diba? So napakalaking tulong din sa mga ibang consumers natin at ang layo ng presyo niya compare sa mall, diba? And I think ito po is yung 128GB 6GB 128. So, 'di ba? At least dito sa Honor XCC, hindi na siya 4GB of RAM. 6GB na ang in-offer nila at least. And I think yan ay the best talaga na RAM na pwede natin makuha sa ganitong mga price segment na smartphone. And 128GB of internal storage, the best minimum na rin yan. Pero kung yun nga, meron pong mas mataas na storage si Honor XCC na i-offer. And I think nasa 6,000 plus din yan. 256 na, 6GB, 256 na. Sobrang sulit ng RAM at ROM netong smartphone na to. When it comes sa display netong si Honor XCC, real talk to na upon unboxing ko, akala ko talaga mataas ang resolution niya. Pero HD plus 720p lang siya. At guess what? TFT pa siya. So sa TFT kasi talamak po ang TFT pagdating sa parang wash out na display ng isang smartphone. Pero dito sa Honor XCC, hindi ko ma-feel yung pagka TFT niya dahil ang ganda ng display quality niya. Siguro malaking tulong yung pag-boost ng brightness. Ang taas ng nits of brightness na itong smartphone na to. 1,000 nits of brightness mga ka-J-Vlog. Same niya rin yung level ng Oppo A3X, Oppo A5X, Oppo A6X, diba? And yan na yung isang nakikita kong ginagawang effort ng mga brands sa taasan talaga yung brightness ng smartphone nila. Kasi to be honest, sobrang hassle nung mga iba, yung mga naunang mga budget smartphone nung 2022, 2023. Grabe, ang dilim, lalo na pag nasa outdoor kayo, hindi nyo na, ayun na ba yung brightness niyan? Parang hindi kayo masatisfied. Dito sa Honor XCC, grabe mga ka-J-Vlog, matutuwa kayo sa screen brightness ito dahil napakataas at napakalaking tulong po niyan sa karamihan ng mga consumers natin. Especially yung mga consumers natin na parating nilang ginagamit yung smartphone nila sa outdoor. Diba? Kasi usually, yung mga ibang smartphones na mababang needs of brightness pag ginamit nyo outdoor, talagang gaganunin nyo pa yan, hindi nyo talaga sila makita outdoor. So malaking tulong yung boost ng brightness sa smartphone na to. Ang maganda pa mga ka-J-Vlog sa Honor XCC, and this is I think punch hole display itong smartphone na to. So again, goodbye na tayo sa mga notch display going 2026 and hopefully yung mga ibang brands maka-adapt na sa ganyan na malimutan na nila paunti-unti ang notch display. So yan yung isang advantage na itong Honor XCC sa mga competitors niya, naka punch hole display na itong smartphone na to. Na for me, mas better ang viewing experience dahil buo kumbaga yung display ng smartphone nyo na compare sa notch na parang naputol, di ba? And I know hindi po siya malaking disadvantage or hindi nakaka-affect sa performance ng smartphone. Yes, totoo naman. Pero syempre, when it comes sa brand, you need to adapt
diba? You need to adopt innovation ng modern design. And yan na po ang modern design ng mga smartphones today, punch hole display. Processor, I know marami rin magre-reklamo sa processor na ito, MediaTek Helio G81. To be honest, for its price, SRP, 6,000 to 7,000 pesos. Parang totoo nga na hindi siya ganun ka-perfect fit. Pero kung dito nyo bibilin sa online, possible pwede nyo siya makuha ng 5,000 pesos or below pa. Okay naman yung G81 Ultra. So na-test ko na tong si Honor 6C sa mga several games, and so far okay naman ang performance na it can handle Genshin, pero sa lowest settings ang pinaka the best nating ma-offer. Hindi po smooth, it can run Genshin or it can play Genshin, pero hindi po smooth ang performance. Always expect sa ganito mga devices. Kaya kung gagamitin nyo to sa gaming, I suggest mga MOBA games ang talagang pinaka may enjoy nyo dito, and of course si OD, makakalaro kayo dito. Pero mga AAA games, yung mga sobrang bigat like WoWA and Genshin, always manage expectation kasi magkano lang naman to at ano lang naman ang chipset na mo-offer niya. G81 Ultra for day-to-day tasks or casual things, wala akong marereklamo dyan. Okay na okay yung performance niya. So okay na okay siyang i-recommend sa karamihan ng consumers natin. Hindi naman po lahat ng consumers natin ay gamers. Marami pa rin or majority pa rin ng mga consumers natin is iba yung pakay sa smartphone or sa pagbili ng smartphone. As long as the processor is napo-provide niya yung day-to-day task ng isang consumer na hindi po bumabagal, okay na recommend for me as a tech content creator. Kung isa kayong gaming-centric na consumer, syempre always add some budget sa ano nyo, sa aspect nyo. So siguro pag gaming kayo or gaming side, siguro mga 8,000 or 10,000 pesos, meron na kayong makukuha mga smartphone na meron mas better specifications. Pero dito 4,000 to 5,000 pesos, I think G81 Ultra is perfect fit din naman sa Honor XCC. The best part din sa Honor XCC is of course the camera performance. So as you can see, when it comes sa design niya, meron siyang square shape camera module, pero pag malayo ang nakalain na iba is quad rear camera setup po, pero pag palapit kayo ng palapit, in reality isa lang po ang gumagana ng camera dyan, which is a 50 megapixels. So meron siyang depth sensor and auxiliary lens na ano yan hindi naman yan malaking tulong sa smartphones natin. So syempre always titingnan lang natin dito yung main camera niya, and mamaya magpapakita ulit ako ng mga photo samples ng Honor XCC. So far for its price, it can give justice naman sa quality, maganda naman at malinaw din naman even the front facing camera. So it can support Full HD 1080p video recording, at most naman ng ano natin ngayon sa society natin nagko-content na or mga content creators na, especially sa Reels, di ba? So when it comes sa camera niya, pwede kayo mag-Reels, ma-enjoy nyo rin naman yung camera netong smartphone na to. And the best part din dito sa Honor XCC is of course the battery performance. 5,300 mAh specifications, malaki po yan. I know marami ring malilitan na sa 5,300 kasi syempre nasisilaw sila sa 7K, 6K, pero mga J-Vlog 5.3 malaki po yan at makunat pa yan mga idol. At ang maganda pa sa Honor XCC, mabilis din po yung charging rate na tinerno nila sa device na to. So meron po itong 35 watt fast charging rate. So yung 5,300 mAh na removable battery capacity na ito, in less than 1 hour lang kayang i-full charge ng fast charging rate ng Honor XCC. So very convenient mag-charge, matagal pa siyang malobat. Good news din dito sa Honor XCC na I think the best na to or recommended na to sa karamihan ng smartphone na lalabas, NFC. So may NFC tong smartphone na to na malaking tulong yan sa atin ngayon, especially sa mga online payments or mga wireless payment. Kasi nauso na or official na pong lumabas ang Google Pay dito sa Philippines, at pag Google Pay, you need a smartphone na merong NFC para makapag-pay wirelessly. So meron po dito sa Honor XCC na isang magandang feature din na itong smartphone na to for an entry level or budget device. And syempre, since ito ay mataas ang brightness, maganda nga siya i-recommend sa mga motor taxi riders natin or delivery riders dahil meron po itong Ingress Protection 64 or IP64 water and dust resistant. So pwede siyang matalsikan ng tubig with certain kind of pressure. So ayun nga, pag nagna-navigate kayo umulan, hindi nyo na kailangan lagyan ng plastic to para ma-protection na yung smartphone nyo from water dahil meron po siyang protection, no worries. Pero again, quick reminder lang, hindi po itong magandang masubmerge sa tubig, okay? And sa design, maganda yung puti. Kunin nyo yung puti, mas ma-attract kayo sa design niya. Very clean looking
and aesthetic tingnan. Kung i-rate ko ang design ng Honor XCC 1 ang lowest 10 ng highest, ang score ko dito mga ka-J-Vlog nasa perfect 10. Dahil isa to sa smartphone for a price na 5,000 pesos na merong magandang design na mapoprovide. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating year-end review dito sa Honor XCC, isa sa magandang i-recommend na smartphone going 2026. Ano ba Lods ang nagustuhan mo dito at bakit mo siya mare-recommend? Unang-una, kaya ko siya mare-recommend dahil sa screen brightness, napakataas ng screen brightness niya although TFT siya. Chipset for day-to-day casual things, Mobile Legends and all, pwede rin siya. Hindi po mabagal ang processor niya. Battery is great, fast charging, superb, and of course yung design niya ay and of course meron siyang elegant design. So, yun mga J-Vlog, kung interested kayo makuha to na sobrang mura, Honor XCC, meron din siyang AI button din pala sa gilid. So, para siyang auction button ng iPhone na para siyang shortcut din. So, more on focus din ng smartphone na to is AI capability na meron siyang mapoprovide para sa inyo. So, very useful, very handy ang AI na makikita natin sa Honor XCC. So, ano pang hinihintay nyo? Kung interested kayo sa Honor XCC, dito lang kayo bibili sa ating View Products. Mura at bagsak presyo lang yung device na yan dito sa ating product link, at syempre meron pong up to 1,000 pesos of discount voucher na naghihintay sa inyo upon